Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano ba ang nangyari? O ito mga kabunyog. Si Harry Roque nung nakaraang linggo, sabi niya may nanghudas kay Bato. May nanghudas daw kay Bato. Ngayon, ang sabi ni Harry Roque, pinaninindigan niya raw. Hindi niya binabawi yung sinabi niya na may nanghudas kay Bato. O yan. O ito yung sabi ni Harry Roque sa kanyang vlog. O yan tingnan niyo mga kabunyog. The spokes are, meron naghudas kay Bato. At day 13, paninira kay VP. Yan, tingnan niyo yung nakasulat sa baba. So kay Harry Roque, yung post niya dati na sinabi niyang may nanghudas kay Bato, hindi niya binabawi. Sabi ni Harry Roque, totoo yun. May nanghudas kay Bato. 2 weeks ago daw, 2 weeks ago, mayroong kasamahan si Bato, ibig sabihin siguro, PNP o anuman, tinuro daw sa gobyerno o sa mga autoridad ang kinaroroonan ni Bato. Ayon kay Harry Roque, yun ang sinasabi ni Roque na may nanghudas kay Bato. Nalaman na daw ng gobyerno ng mga autoridad kung nasaan si Bato. Ang naghudas ay kasamahan ni Bato. Hindi dinitalye ni Roque kung ang sinasabi niyang naghudas kay Bato ay kasamahan niya sa PNP o dating PNP, kasamahan niya sa Senado o kasamahan niya sa Pro Duterte. Basta trusted daw ni Bato, trinahidor daw si Bato. Ang sabi ni Roque, nakarating na sa gobyerno, na naitimbre sa gobyerno kung nasaan si Bato. Yan yung sabi ni Roque. Yun ang sinasabi niya raw na nanghudas. Kasi di ba nag-post si Harry Roque, may naghudas kay Bato. Yun daw ang ibig niyang sabihin. Nakarating sa kanya na si Bato ay natukoy na ang kinaroroonan. Nakarating ito sa autoridad, aarestuhin na sana si Bato, kaya lang, nung malapit na daw na arestuhin, halos sigurado ng may mga kasamahan din daw si Bato dati sa PNP na nagtimbre dito. Kaya, hindi nangyaring maaresto si Bato sa pagkakaalam niya. Yun ang sinasabi ni Roque. Kaya, di ba kasi, si Harry Roque yung pinagmulan ng post na may naghudas kay Bato. Kaya, pati yung mga mainstream media, naging laman din yan ng mga balita. Ngayon, dahil hindi naman nangyari yung pag-aresto kay Bato, tinatanong si Harry Roque. Harry Roque, ano na yung sinasabi mo na may nanghudas kay Bato? Naninindigan pa rin daw siyang totoo yun. Ito yung balita nung nakaraang mga araw tungkol sa ginawa ni Roque. Ayan nanghudas kay Bato, isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroon umanong naghudas o ng traidor kay Senador Bato. Ito yung kanyang post kasi yan mga kabunyog ni Harry Roque nung nakaraang araw. Meron nga daw naghudas kay Bato. Ngayon, dahil hindi nga nangyari yung pagkakaaresto kay Bato, tinatanong si Harry Roque, saan galing yung balita mo na yan? Totoo ba yung balita mo na yon? Ang pinaninindigan ni Roque, totoo daw. Hindi niya raw babawiin yun. May naghudas daw talaga kay Bato. Kaya lang, hindi daw ito na-aresto dahil mayroon din daw mga aktibo pa sa PNP na nagtimbre kay Bato. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi, kumbaga, sabi ni Harry Roque, pinaninindigan niya yung post niya na may naghudas nga. Kaya lang, nung natukoy na daw ng mga autoridad ang kinalalagyan ni Bato, mayroon ding nagtimbre kay Bato. Nakagawa ito ng paraan. Ayon kay Harry Roque. Ngayon, totoo ba yan? Totoo ba yung sinasabi na yan ni Harry Roque? Sabi ni Panelo, tinanong si Panelo ng mga media, Attorney Panelo, Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa sinabi ni Harry Roque tungkol kay Bato na mayroon daw naghudas dito? Sabi ni Panelo, sino? Sinong nagsabi? Si Harry Roque po. Hindi ko kilala yan, sabi niya. Natawa ako sa sagot ni Panelo. Sabi ni Panelo, sino? Sinong nagsabi niyan? Sabi ng media, si Harry Roque po. Hindi ko kilala yan.
Pag hindi ko kilala, ayaw ko mag-comment. Ha? Oh. Kaya kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, si Harry Roque, kinalat niya yung balita na may nanghudas daw kay Bato. O ngayon, dahil hindi nga naaresto si Bato, tinatanong si Harry Roque, ano ba, totoo ba yung sinabi mo? O bakit wala naman si Bato, hindi naman naaresto? Ang sabi niya, may naghudas daw talaga. Parang aarestuhin na ng autoridad, kaya lang, mayroon daw mga nagtimbre kay Bato. Pero maninindigan daw siyang totoo yung sinabi niya. Kaya lang, kung si Panelo ang tatanungin, hiningan ng reaksyon si Attorney Sal Panelo, sabi ni Attorney Sal Panelo, wala naman, di ba? Hindi naman naaresto si Bato. Ngayon, tinanong si Attorney Sal, ay ano pong reaksyon nyo? Si Harry Roque po, nagsabi na may nanghudas daw kay Bato. Sabi ni Panelo, sabi ni Sal Panelo, tumatawa pa, nakakainsultong tawa. Sabi ni Panelo, sino? Hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Ayaw ko mag-comment yan, hindi naman kilala yan. Matindi talaga ang away nito ni Roque sa kanini Panelo. Mga kabudyog, mga kababayan. Yan yung ano. So, ang sabi kasi ni Harry Roque, siya daw kasi ang kinuha ni Bato na abogado. Bago daw siya umalis ng Pilipinas, nag-usap daw sila ni Bato kasi papunta na nga siya ng Europa. Ang usapan daw nila ni Bato, pag nadala si Bato sa ICC, siya ang tatayong abogado dito. Ang yabang naman ni Harry Roque. Ang yabang naman ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, nag-usap kami ni Bato na kapag naaresto siya at nadala sa ICC, agad-agad tutulungan ko siya doon sa ICC. Kaya lang, paano naman niya tutulungan si Bato? Siya nga mismo may problema rin. Hindi pa naman approve yung kanyang nung kanyang application ng political asylum sa Austria. Ay sabi nga ni SILG John Vic Rimulya, denied naman yung application. Kaya itong si Roque, ang yabang-yabang nito, siya mismo may problema nga. Tapos sasabihin niya, usapan daw nila ni Bato, pag nadala sa ICC si Bato, siya ang tatayong abogado. Ay, itong si Harry Roque, masyadong assuming. Kaya ano siya natatawa sa kanya si Panelo So yan mga kabunyog, yun ang yun ang paliwanag ni Roque doon. Bakit siya nag-post na may nanghudas kay Bato? Yun daw ang niya. So ngayon, anong paniwala ni Roque? Sabi niya, bigyan pa daw ng 48 hours. Kasi hindi pa naman daw sigurado yan. Malay mo, na-aresto talaga si Bato, hindi pa lang linalabas. Bigyan daw ng 48 hours. Kasi may 48 hours ang mga nag-aresto dito para ilabas ito. Kaya lang, lumipas na yata yung 48 hours na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.